Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Update tayo ngayon sa ongoing Indonesian Grandmaster Round Robin Tournament. Ang nakaharap ngayon ng ating First Asia's Grandmaster and legendary Eugene Torre ay ang pambato rising star ng Mongolia na si Agibileg Urtsaik. Ayan, mahirap pong bigkasin no? Agib na lang mamaya, nickname At sa end part po, update ko kayo sa standing at sa end part din, sasagutin natin yung puzzle na pinost natin nakaraan sa laro ni Wesley at Ferrugia at kung sino ba ang mapalad na tumama sa sagot at masya-shoutout at yan naman ang ating puzzle of the day na iiwanan sa video na ito. Iba na po yan, it's block to play, find the forcing moves, forcing variations na pinakamagandang magiging resulta sa block. Okay? Ang ginawa dito ni Agib, nag D4, D6 si GM Torre, C4, E5. Ayan, ang tinatawag na English rat defense variation, nag D5. Dito po, kaunting kaalaman lang, pag kinapture kasi yung pawn sa E5, hamon ito ng maagang queen to queen. Na kapag na queen to queen, yes, hindi nga makakapag-castling ang black, pero ang tanong, papaano aatakihin ang black dyan? Mag-F6 lang yan, solid, knight C3, C6, tapos tago king C7, hindi maaatake basta-basta ang black king at napakaganda pa ng laro na gagawin ng minor pieces ng black. Napakatibay po ng depensa na yan. Kaya tinirahan ni GM Torre ng veteranong depensa. Actually, naglaban po kami sa Malaysia kung hindi ako nagkakamali. Tinirahan niya ako nito, natalo ko. Ako puti dyan. Talo ko kay GM Torre sa Malaysian Festival. Nag D5 dito si Agib, nag F5. Ayun, para bago bumitaw ng knight F6 ay maluwag ang space sa king side, mainam ang control sa sentro, pero marunong, aral na aral itong IM na ito. E4 talaga ang good move dyan. At capture yung sacrifice, knight C3, knight F6, bishop G5 para babawiin yung pawn. Nag-bishop F5, syempre hinawakan ni GM Torre, hindi mo basta-basta mababawi yan. At nag-knight GE2 para ilalagay naman yung knight sa G3, maka-istorbo, mabawi yung pawn. Nag-bishop E7, knight G3, atake sa bishop, atras lang, kinapture na yung knight. G takes F6 at nag-F3. Tingnan nyo naman ang mga bitaw nito. At yung F3 po na yan ang nagpa-novelty. Dahil sa mga nagdaang laban, may tumira na ng H4 at may tumira ng simpleng bawi lang. Okay pa ang black dyan, oh. Tingnan nyo pag binawi, oh. Slightly better pa black, eh. Diba? Tapos may F5. Ay, ang ganda ng black dito. Pero, grabe itong F3 na ito. Novelty, oh. Nag-F5 si GM. Bakit po hindi kinain ni GM yang pawn sa F3? Kasi magku-queen takes F3. Ang plano dito ni IM Agib ay halimbawa, syempre hindi maka-F5 ang black, di ba? Halimbawa, mag-castle, magbi-bishop D3, kukunin yung F5 square na mahihirapan ang black dito pag nakuha yung F5 square ng buo, mga kamatyas. Halimbawa, mag-knight D7, magbi-bishop F5. Malakas ang strategic imagination nitong IM ng Mongolia. O, balik tayo, mga kamatyas, no? So, dito, ang ginawa ni GM, nag-F5 siya, capture para maka-F4. Hindi naman ang balak ng F5 ay capturein yung E4 eh. Nag-knight to F5 at nag-castle, queen F3. Tingnan nyo, binibigay lang ang knight to. Hanip na IM ito, bigat ng tira. Pang super GM, no? Knight D7. Ayan. Dito mga kamatyas, mapapatanong kayo, coach, ba't hindi kinapture yan? Eh, tipong makakakuha ng isang pawn. May bishop D3, meron ding castle. O pero castle lang daw. Pero nakakailang ito mga kamatyas kasi may bishop D3 paparating na naunawaan ko si GM dito. Nakakailang talaga yan, tipong butas-butas ang mangyayari tapos may knight E4 pa later on. Matindi sa strategy itong IM na to. Nag-knight D7, bishop D3, knight F6, castle queenside. Nag-king H8, ayan, para syempre prophylactic, makailag sa ano man ang gawin ng puti sa G-file attack. At nag-G4 na. Ayan ang nakakatakot dyan. Kasi hindi ma-enpass ang capture. Capturein lang yan, mabubuksan yung H-file. Pero, napilitan na po si GM. Kasi kung hindi naman po capturein yan, mag-H4 na rin yan. Magpo-pawn march eh. Oh. Kinapture, capture, knight to G8. Yun nga lang po talagang nangangamoy danger sa side ni GM Torre. Kasi po, napakalakas ng H-file ng puti.
Nag-king B1, ilag muna. Bishop G5 at nag-queen G4, H6, Rook H2. Isa pang napakabigat na tira. Magbabaterya, pe-pressure yung pawn sa H6. Ang bigat ng tira na yan. Bishop H7 at nag-Rook H1, Knight F6, paalis lang sa queen. At kinapture na yung knight kasi ito na yung paparating eh. Takes and the king G7 para protected yung pawn sa H6. Walang mga tipong sacrifice dyan. At nag-Knight E2. Ayan, para gamitin naman sa eksena, ang knight, nag-queen E8, may paparating na malakas na atake, dodobolen, fork, nag-bishop C2, ilag muna, at nag-B5. Ayan, napansin dito ni GM Torre na mangyari, puti na lang ba ang aatake? Di ba? Kaya gusto niyang kumounter na kahit papaano mabuksan yung B-file, maka-counter pressure siya, pero dito mga kamatsas, pang-puzzle yung binayo dito ng puti. Grabe issues, excellent, brilliant move. Pakiguess nyo po pang-puzzle, no? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat sa inyong mga effort, mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Knight to F4. Hanip na yan. Grabe, sunod-sunod. Ang tindi ng tira. Kinapture ni GM. Kasi kung hindi po kakapturin yan, ito na rin ang paparating. Knight E6. Napakalakas. At kung bishop naman ang ipang kakapture, capturing lang ng pawn, mapubuksan pa yung G-file. Lalong expose. Kinapture-capture pero ang matindi, kulong din ang bishop. Grabe, wala akong masabi. Napakatindi ng mga binayo dito ng puti. Capture, halos nagiba ang shield ngayon ng Black King. Queen G3 para, ayun, kakainin na yung pawn. Queen E5, binamo ng queen to queen. Pero syempre, libre yung pawn. At another brilliant move, Rook H7. Check, nag-King E8 dito. Kasi kung kakapturin po ang Torre, Rook takes H7. At pag nag-King E8, magbi-bishop A4 check. May sundot ng ganon. Grabe. So, wala. Hindi pwede sa D8. May queen. Obligado C6 din capture. Mamamatchas. Grabe namang mga bira ng puti. Oh. Napilitang mag-King E8 and nag-bishop A4 check. King D8. Queen G7. At dito po, napasuko ang ating legendary GM Torre. Wala, talagang wala akong masabi mga kamatsas. Bungad pa lang eh. Grabe mga bitaw eh. Ang bibigat. Di ba? Kayo na tumimbang mga kamatsas. Ang bibigat. Baka ako, hindi ko rin kayanin tong player na to eh. Mainit siguro training nito at malapit na mag-GM siguro ito ng Mongolia. Kasi hindi naman palalaruin ng Mongolia yan kung hindi talaga napakatibay niyan eh. Ang lakas na ng Mongolia ngayon mga kamatsas kasi may bali-balita tayo na dikit kasi sila ng Russia eh. No, marami silang mga Russian trainers nagpapalakas sa kanila. Parang si Valery Salov ng Russia, 'di ba? Nung tinuruan ng China, grabe humarurot ang mga Chinese players. Si Valery Salov ang nagpalakas ng China eh. Ayun. So dito po, nag-resign na kasi walang pagkaasa eh. Pag kinapture yung Torre, hindi naman kakapture yung Knight eh. May matchas eh. May iwanan ng Knight eh. Sugswang eh, wala na. Kakainin ng Torre, may threatening Queen takes C7, multiple threats. Okay lang po, GM Torre. Sayo pa rin kami. Ganyan talaga, matagal hindi nakapaglaro si GM na bakante eh. Pero intayin yung uminit uli yan. Yari kayo sa tindi ng tibay ng depensa ni GM Torre. Okay. Bago natin solving yung puzzle at bago tayo mag-shoutout, sagutin muna natin. Tingnan muna natin yung standing. Ayan, nalito na rin ako. Ito po yung standing nila after round number 5. Ayun, nangunguna pa rin yung Kuy Bukharov Timur ng Australia. Ayan, at tied naman sa baba sila Dao Tianhai ng Vietnam and GM Torre. Ayan, parehong veteran moves. Nasa baba nga lang, ano? Hirap na makaahon ngayon ang mga veterans natin. Pero tingnan natin, may ilang rounds pa ito mga kamatsas. At matindi yung IM ng Indonesia o yung ARFA, no? Aditya Bagus. Ang alam ko, dumayo yan sa atin dito before eh. 'Di ba? Ayan. So, i-update ko kayo mga kamatsas ha. Marami po kasi nagme-message sa akin na maki-update dito sa tournament na nilalaruan ni GM Torre. So, ano mang mangyari, ngayon pa lang naman naglaro si GM Torre. Painit lang ng makina 'yan, no, 'di ba? Painit lang 'yan.
Malay nyo sa mga susunod, maglaro talaga bumabad si GM Torre. Kasi po, ang paglalaro ng chess may benepisyo pa rin. Lalo na 72 years old na si GM Torre, habang naglalaro siya, mas nagiging aktibo ang brain cells. So by health side, malaking tulong po yung paglalaro pa rin ni GM. Tapos every day, nagwo-walk siya, exercise pa rin, madisiplina. Sa panahon ngayon, makatungtong ka ng 70, 72 na walang sakit, bonus na. 'Di ba? Mga 50 pa lang ngayon hanggang 60 may nararamdaman na eh. Ayan, at saludo tayo kay GM Torres sa kanya pong disiplinadong pangangatawan. Okay, eto, sagutan na natin yung ating puzzle mga kamatsas para makapag-shoutout na. Sige, bubuksan ko lang ha. Ito yung puzzle na iniwan natin nakaraan sa laro nila Wesley So and Alireza Ferrugia. Okay, yung isa-shoutout ko po, ito ha. Yung mga nakakita ng Queen AA check, Persado, King F7, at Knight X Bishop. Capturein muna yan mga kamatsas. Kasi maraming tumira, chumek eh. Pag chumek, harang lang yan, Bishop F6. Diba? O wala. Yung Bishop nakabitin, delikado. Kaya kailangan i-eliminate muna yung Bishop. Ngayon, pag kinapture yan, kailangan makita ito mga kamatsas. Hanggang dito lang tinapos na. So, ito po yung gusto kong makita. Rook F1 check. Kahit na hindi na makita yung broader side ng solution, okay lang basta makita to. Sunod-sunod na yan. Kasi, pag nag-King G6, may Queen E8 matchas. Diba? Pag nag-King E7, ito po yung sunod-sunod na mangyayari. Madali na itong kapain. Kasi wala na buhaghag na yung King takbo na yan kung saan-saan man. Madali na yan. Super exposed na yan Kahit kapain po yan over the board, matchas. Diba? Basta importante mapalutang lang yung king. So hanggang dun sa rook F1, yun po ang ating isa-shoutout. Pasensya na sa mga biti ng sagot kasi unclear pa yun pagka ganon. Bawi na lang next time mga kamatsas. Ito po, bali siyam ang ating isa-shoutout ngayon. Ito ay sila, Sashkian Diaton, 8039, shoutout. Eduardo Cudal, 1957. Ezequias Francisco, 3901, Zafira Arts, and Arke Parga 5824 sa YouTube yan At ito naman po mga nakatama sa Facebook natin, Jonard Gonzaga Bolos, Tov Lay, Ruben Dolosa Estornon, at JC Aranas. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. At ito yung puzzle of the day natin. Nasa gilid, medyo maliit, pero makikita nyo naman po yan mga kamatsas. Ayan mas kompleto ang chess notation sa solution. Much better at talagang isa-shoutout ko kayo. At syempre, kailangan mabilis po kasi hanggang 10 slots lang ang binibigay kong slots para talagang may gigil na mag-unahan sa pagsasagot. Okay po, maraming salamat sa mga nagtatanong ng ating Kamatsas merchandise. Nasa Shopee lang po. Hanapin nyo ang Kamatsas Sporting Goods Shop. Nandun yung ating mga products. Order na kayo, papadala namin sa inyo door to door. At shout out sa Nova Wellness Products. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Jamie, at kay Sir Travis sa pagpapadala ng inyong coffee. Ayan, at para sa mga future tournaments po natin, mamimigay tayo ng kape. Talagang healthy coffee yun, hindi basta-basta. Organic mga kamatsas. May pang-cold, may pang-hot. Ayan, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.